Dito sila Sir Rapi. Namiss ako ng Sir Rapi. Okay, good evening, accounting peoples. Andito yung mga previous mentees ko and I'm so excited. Alam ng lahat yan. Siguro yung mga familiar na sa boses ko. I'm back. Bakit po ako busy? Hindi ko na matandaan. And then nandito to, mix to ng mga previous accounting peoples and naging mentees ko from batch 1 to 10. So I'm back kasi I have something good news in a way. So may coaching this time and ituturo ko ngayon sa mga newbies muna para hindi overwhelming is how to start your freelancing career. So before that, syempre gusto ko interactive tayo. Ano ba yung pagkakaintindi nyo dati sa freelancing? Ano yung pagkakaintindi nyo pag sa freelancing? Ano ba yun? Yan, sige, sagot lang. Sige, lagay ko nga sa all. Sagot kayo sa all. Especially mga newbies, so welcome natin maraming newbies and not so newbies, part-time. So sige, start muna ako dito sa aking slide. Dito ako sa kabila. Dito tayo ng sharing option. Okay, dito ako magsisimula sa kabila. So before that, syempre, papakilala ko muna yung sarili ko sa mga hindi pa pala nakakakilala sa akin. Assuming naman ako na kilala nyo na ako lahat kasi iba bago talaga, as in bago. Tama ba? So, sige. Dito ako. So, sana mag-open kayo ng cam. Ayan, dito ako sa kabila. Actually, hindi na to updated. Pero, sige, tuloy na natin. Hindi siya masyado updated kasi I have, di ba, new company. Meron kaming co-founder din ako ng isang newly established uh, outsourcing local. So, ayan, by the way, I'm Miss Marian Labonete. Ako po ay isang agency owner, pero kagaya nyo noon, if makikita nyo, dati lang din ako freelance bookkeeper. As in zero, as in wala ring alam. Nga din po ako pagdating sa work from home online. Tama ba? Dati akong accounting manager, tapos nagka-pandemic, kwentan ko na lang kayong konti para alam niyo yung background ni Miss Yan. Pero dumating sa point na wala na rin po talaga akong pera. Ito kinukwento ko to, alam nila yon. As in 200 pesos na lang laman ng pera ko. Alam ni Atan yun, nagpunta kami sa agency kami, isang agent ko si Atan. 2020 to 2021, di pandemic po yan. Dumating po yung June 2020, wala na pong income na pumapasok from July to November to December. Imagine, tama ba? Pandemic yon. Natatandaan nyo ba yung pandemic? Nasaan yung, ano yung laman ng bulsa nyo that time? O nakalimutan nyo na? Ako ayokong kalimutan. Baka magkaiyakan tayo. So dumating sa point talaga wala, tama ba? Tapos sinarado tayo, wala kang income. So anong choice mo? 'Di ba survival, ang tendency ng human behavior natin is to survive. Ang ginawa ko noon, naghanap ako sa YouTube, work online. At ang lumalabas that time is Amazon VA. Tama Yeah. ba? Mhm. Siya ang lumalabas, ewan ko, nasa CEO nila yon, Search Engine Optimization ng Amazon, Amazon Nation PH. Tapos Oh, ang yeah. enrollment, tama? Ang enrollment, 100,000. Sino nakaka-relate doon? So sabi ko, 100,000, wala nga akong pera. Saan ako kukuha? So dumating yung lumabas yung 2020, kailangan ko na magtrabaho, bumalik ako sa corporate. Kaya ako ulit 2019 ako nag-resign sa corporate as finance manager. Gusto ko lang maging ganda-gandahan. Yung nagkako-copy-copy, travel-travel. So nag-ahente nga ako, di ba? Yun nga. Pero dumating si pandemic, sinubok tayo ni pandemic, nag-stop ako doon. Post ko muna para makita nyo. Yung journey na yon is ahente na wala ng trabaho. Tama. Ang hirap, tama. May anak ako, may ASD akong anak, autism. O, kamusta naman yung expenses? So, all you have to do is to survive. Wala akong choice, bumalik ako sa corporate from March 2021 to August 2021. Ulit. Pero that time, gusto ko nang mag-work from home. Kaya tinatanong ko, nasan journey kayo ngayon? Yung mag-work, kanina si una-una si letter N. Si Nori ba yon? Si Nori na una, si Norin. Gusto na raw niya mag-transition. So, kaya ako tinatanong kasi
ibahin natin yung ano ng work from home. Baka kasi kala nila madali lang agad mag-work from home. So, dapat, when you're transitioning from corporate to freelancing, ready ang puso mo. Tama ba? Ang puso mo, ang bulsa mo. Lahat emotionally, physically, katawan mo, pwede ba mag-graveyard? Bulsa mo, ready ba? Kasi wala ka pang income. At yung mundo ng freelancing, handa ka ba makita yung totoo? Pumasok ba sa isip? Can you type one? Pumapasok ba sa isip niyo yun yung tanong niyo nun, paano ba yun? Paano magtatrabaho nandito ako ta's nandun siya? Promise ang tanga-tanga ko din nung araw, sabi ko, "Paano posible yun?" Tapos 'di ba? So, that time kagaya niyo lang din kaya nandito tayo sa community, so jojoin ako sa mga community, tapos uma-attend ng free webinar, unti-unti nabubuo yung isip ko, paano magsimula? Okey, dun tayo magsa-start para lang alam niyo kung saan nanggagaling yung hanggang ngayon ginagawa ko 'to, bakit hindi ako tumitigil. Kasi if tumigil ako, kamusta naman sina Abby? Kamusta yung mga dating naghahanap ng trabaho pero ngayon may client? Sina Nigel, sina Sir Rafi, sila Jonathan. Marami akong naging mentees na hindi ko sinabing ako yung naging nagbago ng buhay nila. Mas gusto kong sabihin na ako yung ginawang instrumento na minsan sinagot ng Diyos yung dasal, "Lord, ituro mo yung daan papunta sa taong tuturo sa'kin paano makalabas sa sitwasyon na 'to." 'Di ba ganun tayo magdasal, hindi naman specific, eh, tama? Noong 2020 sabi ko, "Lord, pusta ako 'pag nakaahon ako dito." Hindi pa rin ako nakakaahon sa hutang. Wala naman nagbago. "Lord, 'pag nakaahon ako dito, promise tutulong ako." Gano'n ako nakipag-deal kay Lord noong November kasi 200 na lang laman ng pera ko, eh. Magto-toll-fee pa ako sa gagas, ahente, ta's wala na ang pera. So, sabi ko, "'Pag ako naka-recover, Lord, tutulong ako." So, this is my way of giving back the community. So, 'yan pa rin po yung ginagawa ko hanggang ngayon at gagawin ko patuloy hangga't kaya ko. Kasi this is my way of giving back sa natulong ni Lord sa'kin nung time na walang-wala ako, okey? So, going back, sorry for sharing that kasi gusto kong makita niyo kung bakit ano bang motibo nitong taong 'to pagka ganyan-ganyan. So, ayan, so 2021 tapos yun nga nag-found ako ng community way back 2021. Tapos nagbuo ako ng accounting ayan na pala, wala na yung pero before that bumuo na ako ng isang community group ng mga mentees, tinawag naming Accounting People's Elite. So, gano'n naman ako lagi, try and error, whatever works. So, that time, nagla-live coaching ako, dito tinuturo ko yung step by step on how to become successful freelancer. Pero mas gusto kong sabihin wala sa'kin kasi ngayon hindi na wala namang mahirap i-context yung successful, eh, tama ba? Sa'kin ngayon iba-iba ng ways of being successful, hindi na siya name-measure sa pera. Mas gusto ko yung ikaw magle-level ng pagiging successful mo, hindi dine-define ng ibang tao, tama? Sa mundo natin ngayon sa social media, ang definition ng maraming pera, may kotse, may bahay, tama? Nakaka-travel. Pero well, in fact, ang mas gusto kong maging success is kasama mo yung pamilya mo, araw-araw nagtatrabaho ka sa bahay. Tama ba yun? Kasi iba, ay nasa ano lang, oo, yung fulfillment, self-fulfillment, self-worth, self-care, self-growth, yun lang yung importante natin sa ngayon. Kasi alam naman ngayon si Nigel nasa bahay lang yan nag-aalaga ng anak. Kung ang way of sabihin niyo successful yung malaking bahay, travel, kasama na yun, bonus. Pero ang totoong ginawa ni pandemic sa atin is ituro yung daan, bumalik sa pinaka-core, which is yung family natin. Ako nung na-realize ko, oo nga 'no, pinatigil tayo ni Lord sa mundo natin, sobrang busy natin. Ang totoo, you have to go back sa pinaka-core, yung family mo. I-appreciate mo, 'di ba, i-treasure mo siya. Ayun, so ang kailangan lang natin ngayon before we proceed is yung mga taong magte-take action. Marami kasi sa'tin makikinig, oo, tapos bukas kakalimutan na. So ngayon, this webinar is a start. Isa lang requirements ko sa inyo, after this webinar may bibigyan akong mga checklist at tips. All you have to do is take action.
Why? Lalo sa mga newbies. Imagine, kung nagsimula kayo 4 years ago kasabayan namin, kamusta na kaya kayo ngayon? So kung hindi ka magte-take action ngayon, you will be left behind. Ngayon may AI na, nung time na nagsisimula kami, Nigel, yung mga dati kong mentis, walang AI. 'Di ba? Nag-e-evolve pati coaching ngayon. So, what made me decide to coach people to become freelance bookkeeper talaga? Aside sa sinabi ko kanina. Sinong ayaw nito, guys? Natawa si Miss Roslyn. Oo. Money can buy happiness, tama? Pero, yan lang naman una natin, palalo 'pag wala na tayong, pang-ano sa family, wala naman tayong choice kundi ibigay sa kanila yung pera. Pero, siyempre, yan yung una nating goal, magkapera kasi madali lang gumalaw, 'di ba, 'pag may pera, sabi nila. So, before, ito yung mga sample clients ko na nagsisimula ako. Ba't puro boys, 'no? Ba't kaya? Charot. Walang girls, puro boys na nag-i-ano ni Miss Yen yan. So ayan, papakita ko lang dito. Ito July 2021. Yan yung kita ko dun sa isang client. Hindi naman siguro gawa-gawa yung dito ko, 'di ba? Yan. So, meaning you can earn ganyan ka July 1, June 1, yan yung transaction ko na ano kasi ako gigil na gigil pa ako dito. Ito yung hapit na hapit ako sa freelancing. So, kayang kumita ng ganyang kalaki sa isang client. I think UK 'to, UK client. Tapos 1,700 yung sahod ko for bookkeeping. So UK, ang oras ko is around 3 PM to 10, ganyan. Okay, sino may gusto ng ganyang kita? Posible ba yan? Tapos nung nagsisimula ako, ito yung Upwork account ko, $4,000 that time. Tapos, di ba, halimaw lang, si Miss Senya ng July. Kaya kong kumuha ng client 17. So, yan yung kaya ako gustong-gusto nagtuturo kasi nag-work siya sa akin at pinapasa ko kung ano yung nag-work sa akin. Ano yung process na ginawa ko para magkaroon ng client at patuloy na magka-client until now. Same lang, wala naman akong binago. Ngayon lang more on agency pero same na same. At yun yung mga tinuturo ko. Ayan, so before, yan, dati pag-gala-gala, pakain-kain, travel. Yan ang gusto kasi ni Miss Yen yan eh, magmaganda lang. Diba? Ayaw ko maging matalino, gusto ko maganda lang, charot. Oh, ganda na lang lahat. So, yan yung gustong-gusto ni Miss Yen. Kasi yung dating dream ko, gusto kailangan ko kaya gagala. So, pero I've realized, hindi ko pwedeng i-gatekeep tong mga nalalaman ko. So, kailangan yung malaman. Paano ko siya ginawa? Tama ba? Paano ko siya dinevelop on my own, halo kasi na experience, totoo, actual experience to. Again, I can vouch to mga nandito, mamaya tatawagin ko si Nigel, saka si Abby, si Sarapi nandiyan, si Atan, yung mga dati kong mentees, kung ano yung nag-work sa akin. So, kaya kayo nandito, kasi nga, tama ba, is, isa kayo doon sa nag-iisip ng way, paano ba talaga? Paano ako magka-client? Magaling naman ako, matalino naman ako kaysa sa kanya. Ba't ako hindi mapansin? Ba't hindi ako magka-client? Anong mali sa akin? Pangit ba ako? 'Di ba? Hindi naman gano'n, 'di ba? Anong mali? Kaya ko yung ginagawa. 'Pag nabasa niyo yung job description, kaya niyo eh, pero ligwak kayo kahit saan, tama? Sino naka-experience dito? Madami yan, lahat na in-applyan walang nag-response. 'Di ba? Zero, as in zero. Bakit? Bakit kaya kayo hindi pinapansin? Eh, si Gerald, imagine CPA ta CMA. Sorry, Je, 'di ba? Yun yung reality. Bakit nga? Magaling naman ako. Kaya ko yung work, ba't hindi pinapansin kahit sa application, kahit man lang interview, hindi ako makapasok. At nasa interview na ako, hindi rin ako nakapasa, hindi rin ako right fit. Anong kulang? Natanong nyo na ba yan, guys? Yan, kasi ako tinagtanong ko din sa ko, ano naman ako, mayabang naman ako nung araw, di ba? Yan, so you deserve to know, sabi nga ni Jack sa Titanic. Ayan. So, yan, kaya ako nag-free webinar, medyo short na lang tong notice kasi fast ko talagang, oo, right fit. Until now, nakaka-receive naman ako niyan, don't worry, hindi ka nag-iisa. Pero, nagiging manhid na lang tayo, pero alam natin sa sarili natin, kaya natin. So, paki-type 1, 2, 3, 4 kung ito yung problem nyo. Paano ba ma-hired? Paano ba manalo sa interview?
paano ba ma-onboard si client? Paano ma-maintain yung business ko until now? At paano ko ilo-launch yung bookkeeping business ko soon? Pa-type po ano yung kailangan yung tulong diyan. Oh, all of the above, mostly one of the above, tama? Ayan. So, kasi alam ko 'to kasi pinagdaanan ko 'to. Dumating sa point na may accounting firm akong gusto, hindi ako nakapasok. Tapos sabi ko, "Anong problema? Naka-final interview, tingin ko tama naman yung sagot ko." Yun pala, ang totoo masyado akong mayabang. Ramdam pala sa interview yung yabang ko na feeling ko kaya ko, which is hindi yun ang hinahanap nila. Tama ba? Yung reading-ready ka, naramdaman niyo na ba yun, na overconfident kayo masyado sa interview? Tapos, kulang din kayo sa mga factors na hinahanap nila. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Tama, kasi yan talaga yung kailangan yung pagdaanan. Mamaya, bibigyan natin sample yung mga nandito. So, may recording naman to, so pwede yung screenshot. Tingnan nyo tong mga to kung meron kayong nitong mga to. Resume, yung video, proposal, naka-optimize ba yung profile nyo sa LinkedIn o kahit anong social media. May mga checklist ba kayong ginagamit para matrack nyo yung application or kahit anong way na makikita nyo yung progress nyo. O wala kayong, resume lang ang bit-bit nyo, tama ba? Tapos sa website, bara-bara lang din kayo kung saan nyo lang makita yung job post. Tapos hindi nyo na binasa kung fit kayo, tama? At hindi rin kayo nagawa ng way para mag-upskill. Gusto nyo na lang kung ano yung bit-bit nyo, yun na yun. Which is, sabi ko nga sa inyo, lalo sa mga newbies guys, hindi, yes, meron tayong experience, tama naman yun, pero sasamahan niya ng actual, ano na ba yung mindong ginagalawan ng online ngayon? Ano na yung hinahanap nila? Ako as a employer na, at sa mga nakakausap naming employer sa US, ako lagi nakaka-interview, ano yung hinahanap nila? Yes, naka-Canva. Yan, naka-Canva na dapat. Ayan, tapos dito, syempre, ang step by step kasi ganito, tama ba? Pag nag-apply kayo, resume, interview, tapos susunod, interviewin kayo. Pero, yun nga, may times na, paano kayo mananalo sa interview? Ano yung tinatanong? Ano yung sinasagot? Ano yung dapat flow ng conversation during interview? Natanong nyo na ba yan? So, again, alam ng mga mentes ko yan kung ano yung pinakita kong actual interview, paano mag-negotiate ng salary, paano sumagot, paano mo ibibring si client sa gusto niyang outcome. Na parang feeling niya, ikaw na yung hinahanap ko, ikaw na yun. Ganun dapat, hindi yung pahihirapan mo pa si employer kung fit ka. Dapat alam na agad ni employer na ikaw yung hinahanap niya by saying those things. May mga binibigyan akong tips, ano yung sinasabi doon. Ayan. And of course, ito yung importante, isa pa to. Kasi darating sa point na pag freelance bookkeeper ka, wala ka namang teammates eh. Tama? Mag-isa ka lang. Dun nga masusukat dito yung ano eh, pagiging, ano mo, parang ka na si Raulo. Wala kang kausap eh. Ikaw lang mag-isa. Kaya ang importante may community tsaka webinar na ganito. Kasi darating sa point, wala, mukha ka na lang ewan. Kasi kausap mo lang computer. Yun, 'di ba, Nigel? So, gusto mo rin minsan may kausap, kausapin mo yung ano, tas yung meeting, English pa kausap mo. So, medyo, lalo kung extrovert person ka, mag-iiba yung environment mo pag online. Ready ka ba sa ganung setup? 'Di ba? Lalo pag nasanay ka na may kausap, nasa office, may kahaluan ng pagkain, nun, wala kang pagkain. Tas, sorry guys, lalaki ka dito, tumaba din ako kasi bahay. Pagkagising, diretso trabaho. Sino guilty? Ako yan, 2021. So, ganun yung buhay natin. So, dito, meron akong binibigay na client onboarding, checklist, ano ba yung monthly bookkeeping, ibibigay ko mamaya, pati yung pagpipresyo, kasi marami nagtatanong, minsan magkano dapat singil dito, minsan magkano ang sahod ng ganito. Tinuturo ko sa mentis ko kung ano yung importanteng dapat alam mo pag nagpa-pricing. Sabi ko doon, sige, bigay ko yung binibigay ko sa mentis ko. Pag nagpa-pricing ka, dapat alam mo yung skills mo, yung expertise mo,
at gaano ka ka-confident. Tatlo yun, di ba, Abby, sa mga mentees ko na Nigel? Skills, expertise, and confidence. Meron ba kayo lahat nun? Lalo yung confidence? Ako na overconfident. Yan. Pero yung confidence to the point na kaya mo talagang sumabay kahit sino yung kausap mo. Okay? Kahit kanino. Lalo pag magtatayo ka na ng agency. Yan. And of course, ayan, yung mga tips na binibigay ko dyan is tips and hacks. Sabi ko nga dito, marami naman ulit magpapatunay kung paano ko pinakita yung holistic approach ng pagkaka-client. Tama? Hindi siya yung sasabihin kung ito yung gawin mong daan. Hindi ako ganon. Ibibigay ko yung mga nag-work sa akin, i-apply mo, gawan mo ng sariling version, tama ba? Tapos, para siyang recipe kung kulang sa timpla. Pero yung pinaka main ingredients nandun, yung thought, pero gagawa mo ng sarili mong identity na ikaw lang ang meron. Okay? Sige, natanyo na ba to? Ito, yung mga skills, yung lalo na yung avoiding burnout to the client, the power of network, consistency, how to provide value, managing your time. So, yung iba dati nagtatanong, minsan, paano natutulog ka pa ba? Ay, ang galing ko pong matulog. Happy, ano ko po ang matulog ng nap. Yun po yung hindi ko pagpapalit. Yun yung wala sa corporate Kaya ayokong bumalik sa corporate kasi hindi ako nakakatulog ng hapon. Tama ba? Non-negotiable yun. Okay, and then setting your goals. Siyempre, pag nagtayo ka ulit ng, popost ko dito tapos ano tayo tatawagin ko si Abby tsaka si Nigel right after this. Pag later on na to, pero bigay ko muna sila Abby muna siguro before we proceed. Kasi ito yung tinatanong nyo lagi, ano ba tinatrabaho ng isang bookkeeper? So, do you have any question from the start? Nakita nyo ba yung flow? Totoo ba yung mga sinabi ko? Pa-type naman ng 1 kung totoo yon, yung mga struggle nyo. How to get hired, may interview, ano yung checklist, paano ko i-guide si client, and masustain yung client base mo. Tama ba? Kasi may time na mawawalan ka ng client, paano ka magkaka-client ulit? Paano ka magba-bounce back? Ang sakit nun, no, biglang nawalan ng client. 'Di ba? Tapos wala ka naman magawa kasi international. Si Miss Ana nandito. So sige, tawagin ko muna siguro si Nigel, basta una ko 'to naging mentees Give me muna siguro mga 5 minutes or ikaw, depende sa'yo, kung ano ka nung nagsimula before joining Accounting Peoples and become my mentees? Pa. Hello po. Thank you coach for inviting me here. Sige. Nag-start ako, before ako naging freelancer as a bookkeeper, isa akong banker. I am a manager in BPI, pero kasi ang working time kasi sa bank, although yung closing time is 5:30, pero ang reality niyan is hindi ka makakauwi ng 5:30. Most of the time mga 9 onward na. So yun talaga yung nabu-burnout ako, and then I already have a kids, so yun nahihirapan ako. So luckily, nakilala ko si coach niyan. But katulad ni coach yan, nagsimula din ako sa Amazon. So naging Amazon VA ako dati, pero hindi ako na-fall in love doon. Kaya, nag-train ako kay coach niyan. Prior for that also, nag-attend ako ng training. Kaya lang hindi ko na-feel yung anong tawag ba dun, yung family. Although nag-train ka, you learn the skills, pero yung feel mo na you are at home, hindi ko siya na-feel. Kaya nag-train ako kay coach niyan, luckily naging mentee ako, naging intern ako ni coach niyan. And then ngayon I'm proud to say na meron akong mga clients. So, for those Ilan? na Ilan yung clients client, mo? actually I just have 2 full-time and 1 part-time. And then yun, naba-balance pa naman. Um, i-share ko lang siguro yung yung journey ko. Una, kung ito talaga yung gusto niyo, commit from it. Hindi sapat yung hindi sapat yung gusto mo lang. Gusto ka lang maging bookkeeper, freelancer. Dapat seryoso ka. Try to shadow the other yung mga ahead na sa'yo. And then, ako kasi I made a choice, Hindi ko na nilagay sa utak ko na
hindi 'to para sa'kin. Nilagay ko na sa utak ko na, akin talaga 'to, para dito talaga ako. So yon, and then parang mindset ko, in-apply ko. And then pangalawa, hindi kasi ako accountant, I'm not a CPA, pero hindi siya naging hadlang 'no. Puwede kang maging bookkeeper basta willing ka lang mag-aral. You have to, anong tawag dun, you have to allot a time everyday. Sa'kin kasi everyday, 1 to 2 hours everyday kasi nga, gusto kong habulin yung knowledge ng iba, na kasi hindi ko pa alam yung mga, although alam ko yung mga debit, credit, pero deeper knowledge hindi pa. So yun, nag-aral ako since alam ko sa sarili ko, yung knowledge ko is kulang. So dapat kung para sa'yo, yung learning mo sa bookkeeping is hindi pa siya ano talaga, you have to study. And then maybe on the third, yung learnings mo i-apply and then you share. Yun yung pinakaano ko na mas na mas yung learning ko is mas ano talaga nung nagturo na din ako. Last year, meron na din akong mga paid trainings kasi may mga nag-pi-PM na, "Oh, tulungan daw," ano. And then kasi naano yung oras mo, so nagbabayad, and then yung knowledge mo kasi parang nare-refresh. So yun, yun yung pinakaano ko, yung last part na nagtuturo ka na, na-a-apply mo na, and then yung may mga question kasi sila na hindi mo alam. So yun, magsa-study ka talaga, magre-research ka kasi, "Ay, hindi ko 'to alam." So later on malalaman mo din, it's parang two-way siya 'no, you teach and then you learn, yun. So maybe you have to commit and then study consistently and then share you what you learn. Yun talaga yung para sa'kin, coach. Ayan, thank you. So, ano yung pinaka-takeaways niyo? Ako i-quote and quote ko yung gusto ko sinabi niya. Kung hindi, ako kasi sama siya, kung hindi para sa akin ng freelancing. Tinatanong ko kayo, kung di ka para sa freelancing, ano ka? Ako kasi hindi ko pinagsisisihan, ito yung nag-open ng door sa akin. Ito yung pinakatamang ginawa kong desisyon, mag-freelancer ako. Bakit? Dito binuo yung thought ko maging negosyante. Magtayo ng business kasi dito ka talaga matitrain yung actual. Patitibayin dito yung loob mo. Sa una, sabi ko nga sa inyo, darating sa point, freelancing ka, pero magbi-business ka, yun yung pinaka-goal mo, magbi-business ka, tama? At gusto ko yung sinabi niya, the more na nagtuturo ka, gumagaling ka. Kasi nauulit-ulit mo yun, nape-perfect mo. Tapos nagkakaroon ka ng validation, ay tama ako kasi natuto Mm, yung naturuan ko. Gumaling yung naturuan ko, umepekto, totoo yung turo ko na tama ako. Ganun, ganun, di ba? Tama. Kaya ako ganun din same. Kaya ako nagtuturo, nababalidate niya na tama yung ginawa kong proseso nung nagsisimula ako. Kinopya nila. Meaning it works. Tama? So si Nigel same, nagtuturo siya. Yan yung sinasabi natin na kapag freelancer ka, marami mag-open na opportunity. Tama? Magiging coach ka, teacher, babayaran ka sa value mo. Yun naman ang goal eh. You are being paid based on what you give, value na binigay mo. Willing sila to pay kasi valuable ka. Same with freelancing. Babayaran kita kasi ang galing mo. Nakukuha guys sa mga newbies, sa mga nagsisimula. And bago ka magsabi na hindi ko kaya, don't disqualify yourself. Kahit marami tayong accountant, kulang pa rin yung accountant sa buong mundo. Kaya nga tayo nandito, ako nandito para ipahatid na kailangan nating punuan yung global demand ng accounting. All you have to do is be equipped and ready dun sa market. Okay? Agree ba kayo? Thank you, Nigel. Mamaya baka tawagin pa kita. May gusto ko pang i-share. Pero thank you so much for your journey. I hope na-inspire yung mga newbies natin na mag-take action at magsimula. Okay, let's call on Abby. Anong batch ka, Abby? Hello, 10. good evening, Coach. Batch 10 po. Siya yung pinaka-last. Okay. Opo. Sige, go ahead. Kamusta ka? Ano yung journey mo? First of all, thank you, Coach, for inviting me here. At sobrang happy ko to give testimony kasi syempre malalaman nyo later on. Sasabihin ko kung bakit. Maluwag sa loob ng mga
naging part ng community na mag-give back through testimonies kasi si coach, napaka-generous niya sa learning, kumbaga napaka-genuine yung intention niya na akayin yung mga newbies para makapasok sila sa industry na 'to. So first of all, pakilala lang po ako. Ako po si Abby, part-time freelancer, full-time, government employee. So before freelancing, full-time government employee and part-time government employee pa rin. Bakit kaya? Kasi, ang sanay ako as workaholic. CPA ako, sanay ako as being workaholic at sanay ako nag-uuwi ng trabaho. Kaya full-time government employee, part-time government employee. Then nagkaroon ako ng realization na kumbaga, bakit ko pa ginagawa ito? Parang hindi ako nagiging productive after office. So, yung mga colleagues ko nagnenegosyo after office, nagtuturo. Ako, naghahanap ako ng something na productive na ginagawa ko for myself and for my family. So, kaya naisip ko mag-freelancing and paano ko ba nahanap si coach yan? In some communities, nakikita ko tinatag siya sa comment. And then, hanggang sa nakarating ako doon sa Accounting Peoples. And then, doon, nag-join ako sa mga free webinars ni Coach Yan until nag-decide ako to enroll in Elite Batch 10. So, in Elite Batch 10, ang dami kong natutunan how to be confident and parang kumbaga how to enhance what you already have, your skills, your profiles, your portfolio. Doon yung naging batting percentage ng mga application ko sa online tumaas from 0 to I think 20 to 40% mga nagre-respond na sa mga application ko because of mga natutunan ko sa Elite. And that's when I got two clients. Yung two clients na yun, part-time pa rin, pero merong opportunity for growth kasi yung isa, firm owner siya. So, siya yung nagli-lead generation para magkaroon ng more clients to assign sa akin. And then yung isa, CEO siya with 3 companies. So, unti-unti binibigay niya na sa akin yung pag-maintain ng books ng mga companies niya. So, merong opportunity for growth kahit part-time lang siya. So, kahit na part-time siya, hindi ko pa rin I don't see myself anytime soon na iiwan ko yung full-time. Kasi, um, mahal ko kasi yung full-time job ko eh. I know coach, naging guest mo si Com Heidi Mendoza. ID, Malalaman mo government. malalaman mo kung bakit mahal ko pa rin yung full-time job ko. Pero nag-e-enjoy ako sa part-time freelancing. Um, dahil mas na-enjoy ko yung time flexibility. Mas marami na akong time para sa family ko kasi I was able to make an arrangement with my clients na flexible yung work schedule ko. That I should make myself available during meetings pero hindi naman palaging nangyayari, madalang siya. We always communicate sa chat, WhatsApp, Google, email, pero yung meeting madalang lang siya. In a month siguro 1 or 2 times. So more on sa chat and WhatsApp kami nag-uusap. So mas flexible yung oras ko compared nung full-time nag-uuwi ako ng trabaho ko sa government na wala na akong time sa mga anak ko. Pero ngayon dahil nung nag-decide ako that after office hours, freelancing yung gagawin ko, mas na-enjoy ko yung time freedom, mas nakakalabas kami ng family ko, ganyan. At the same time,
nakaka-earn ako ng extra. So, yung nung nag-i-start ako, yun nga, ah, ilang months na inaral ko siya, maraming maraming mga free webinars na inattendan ko. Pero when I found out about the community, ito lang yung community na nakaka-relate ako. I felt na genuine yung intention ni coach and all those in the community na tulungan yung fellow members of the community to get clients. Not only to get clients, but to grow in their practice. So aside from that, favorite ko na coach si Coach Yan. First of all, authentic siya. She's not perfect, pero real yung mga experiences na sinishare niya. And then she's generous in sharing knowledge, genuine, friendly, approachable. Ano na yan CEO and CFO, marami ng clients, pero hindi siya nakakalimot na akayin yung mga beginners. And kami na mga datihan na sa community laging bumabalik sa kanya to learn more in improving our practice in scaling our freelancing business. So yun po, yung reason bakit gusto namin magbalik loob lagi. Kasi aside from natututo, nakakatulong din, nakaka-inspire din sa iba. So ang advice ko sa mga baguhan, sa mga new joiners, um, believe that it's possible. Ang first goal nyo, um, isa na yung preparation, kasama na yun, pero ang first goal nyo is to land that first client. To land that first client. Once you were successful in landing that first client, tuloy-tuloy na kasi you will be able to gain that confidence. Ayun lang po. Yan. So, thank you so much, Abby. So, yan yung mga mentis ko na ang bilis ko din mahatak. Sabi ko, meron akong free webinar. Kasi, nakakataba lang ng puso kasi nawala din ako for quite some time. So, siguro kagaya nyo lang din, hindi naman ako perfect na coach and even I doubted myself kung kaya ko pa bang mag-coach. Darating sa point nyo kasi parang kayo din mismo pinagdududahan nyo kung kaya nyo. Kala nyo si Miss Yan laging strong, dinadaan sa gym, but somehow, darating din sa point, last year also, kung nakita nyo yung, alam nyo ba yung ano ni Alden, rock bottom? Yung parang darating ka sa point na nasa babang-baba ka na. Pero wala kang ibang way kundi umakyat. Tama ba? Narinig ko lang to kasi darating sa point na wala, as in wala ka nang makapitan, parang ang hirap na, nasa babang-baba ka na ng point ng buhay mo. Hindi mo na alam kung saan ka babangon. Pero, pag na-hit mo daw yung rock bottom, the only way is to get up. Tama ba? Alam, button na nga, bababa ka pa. So, all you have to do is umakyat ulit. So, this free webinar ngayon is my aakat ako ulit. Kasi kagaya nyo, pinagdadaanan din ako, nakita nyo busy. But, syempre may personal, may trabaho. It's a mix tama ba? Hindi ko sasabihin ko nga sa inyo na ang dali Kasi, mahirap magpaka-strong sa harap ng mga taong kala matapang ako. Tama? Pero kagaya na sabi ni Abby, I will not sugarcoat. Kaya nga bumabalik ako kasi yung pinagdaanan ko last year, yung mga palpak moment ko last year, I'm willing to share para hindi nyo pagdaanan. Mapagdaanan nyo man konting sakit lang, kasi sinalo ko na yung sakit Alam ko na yung sakit na pagdadaanan nyo. Tama ba? So, thank you so much for those testimony. Ang akin lang naman is, bumabalik ako kasi hindi rin maano ng puso ko na kahit nakita niyo yung pinaka-last webinar, tahimik talaga, kahit ako tahimik. Hindi niyo ba napansin, lalo yung mga nakakakilala sa akin? So, bakit tahimik si Miss Yan? Kasi kailangan ko muna ulit buuin yung sarili ko para maibigay ko ulit sa inyo yung buong-buong ako. Tama ba? Mahirap kasi magturo ulit tas hindi pa ako okay. Tama?
So ngayon, bumabalik ako kasi may bago akong Bitbit at sayang yung Bitbit ko kung hindi nyo alam. So ano yung sinasabi kong Bitbit ko this time? So doon tayo papunta guys. Pero before that, itatapusin ko lang yung share screen ko. So may natututunan ba tayo at na-inspire ba tayo sa story ni Nigel tsaka ni Abby? And isa yan sa pinagpapasalamat ko. Napaka-helpful niyan sa loob. Makikita nyo sumasagot yan. Nanonood lang ako ng chat box. Kala nyo wala ako doon. Lagi akong nandun tumatambay. Pero tumutulong yung mga yan. Sila Nigel, lalo sa EU, si Abby, pag may mga tanong, nakikita ko. So, sa mga newbies, para hindi lang overwhelming, is, normally, yan lang tinatanong kasi, ano po ba ginagawa ng isang freelance bookkeeper? Actually, mas madali kaysa sa Pilipinas. Tama? Mas sobrang dali. Kaya marami nagta-transition. Kahit ako, ang problema ko ngayon, guys, ako naman naghahanap ng local candidate. Ang dami nagtatanong sa akin, wala po ba kayong work from home? Hindi ko masabi. Kasalanan ko din to eh. Tinuruan ko yung ibang mag-work from home. Ngayon, kailangan ko ng on-site, walang nag apply. Parang ang sakit. Imagine yun, di ba? Nagsabi sa akin, kasi nagtuturo ka work from home, tapos pa on-site mo kami. Ang hirap ngayon ako maghanap ng candidates. Umiiyak na ako sa hirap, mukha lang ang ano. Pero mamaya explain ko sa inyo kung paano ko naman siya ginagawa ngayon. Paano ko sila mahanap at mag-agency. But anyway, yan yung mga, siguro tatry ko rin itong upload dun sa file na ibibigay ko later on para ito na lang yung guide nyo. Tama ba? So sige, bibigay ko to para ano, yan. Sabi nga ni Nigel tsaka ni Nigel, huwag na tayo mag-overthink kung para sa inyo ba to. All you have to do is just take action and make sure clear talaga yung gusto nyong gawin sa life. May time na parang hindi ka sure, pero at least you've done something na ikababago ng career mo at ng buhay mo. Tama ba? Kasi, again, nasa community kayo, sa community no judgment, mas masarap magtanong doon kasi, mas masarap magtanong doon kasi talagang marami kang matututunan at doon ka tumambay, marami kang mababasa. Matututo ka talaga, okay? So kaya rin ako nagpaano kasi sobrang short notice na lang 'to. This time pagbalik ko ng coaching, hiningi ko rin kasi dito tulong ni Joe kasi hindi ko rin naman kaya kasi mas, advanced na sila. So if makikita mo 'to, kung sino yung makaka-tied up ko ngayon this time, short notice na 'to, pero ginawa ko siyang mas mura. Magkano dati yung Elite, guys? 6,500? 6,000, 'di ba? Tapos 4,500 yata early bird. 4, This mga time, 6. halos same siya na laman, pero this time, ano ang perks niya? So kung nakikita nyo 'tong perks na 'to, iGEM Philippines, review center 'to na pwede kayo magkaroon ng 10% discount o sino man kamag-anak niyong gusto niyo mag-review online ng CPA, you will have a 10% discount. Okay? Dito si iGEM, makikita niyo sino si iGEM. Pwede niyo i-research ano ba yung OTHM level 7, Miss Yan. Punta tayo sa pages nila. Nakipag-collab ako dito kasi sabi ko nga sa inyo, ako kasi rin yung tao na ayoko din tumigil mag-aral. Alam niyo bang napapaginipan ko lagi na hindi raw ako nakapagtapos ng pag-aaral? Ewan ko. Kung naka-graduate naman ako, may trabaho nga ako, paano hindi? So parang ang nagahan sa akin is mag-aral ulit. So this is affiliated na tayo kay Institute of Global. Meaning, lahat ng courses dito, kung anong gusto nyong i-take ng course, you will have a discount. Tama ba? Kasi medyo mahal. Ito, kailan lang may graduate sa Paris. Even yung mga anak nyo gustong online na mag-accounting, meron silang 3 and 4. Yung gustong maging accounting din someday. Yan. So, ang inaaral ko ngayon ay OTHM Level 7, MB8 up. So, yan po ang ginagawa ni Miss Yan. Nagra-run na po siya nung February, ay March to September yung klase ko. So, every Saturday. So, discounted tayo dyan. Dalawa yan. Ito, tapos yung institute sa Pilipinas, meron pa po sa Pilipinas, dalawa yan eh. Yan, nawala tuloy yung sa Pilipinas. Pero kulay blue siya. First batch kami sa Philippines ng iGEM. So bakit ko to tinap? Kasi nga, ang goal ko sa community is hindi lang makakuha ng kliyente, is, alam nyo yun, may part sa atin na gusto pa natin mag-aral at mag-grow, kagaya ni Gerald, nag-aaral ng CMA, iba sa inyo MBA. Tama ba? Hindi nyo ba nag-dream din? No? So sabi ko, why not pumunta sa mga community na may ganong option. Namatay yung computer ko.
Hindi ko alam kung bakit. So, while namatay siya. Siya maano sa kabila. Dito na lang ako magshi-share. Teka, namatay sa kabila. Meron kayong question so far? Before I place yung isa. Parang nawala. Ayan. So, what I am saying is, I'm launching my coaching session soon, sa June 8 ang start. Nagdara ng early bird promo for the worth of 2,000 pesos kasama yung buong elite program na sinasabi nila. Plus, this time, with agency building na siya. Sa mga nanditong elite, i-upgrade nyo lang siya 500 pesos kasama na yung agency building. Bakit? Kasi after nyo maging freelancing, papunta rin kayo sa agency. Tama ba? So, buong process yun from same lang, getting clients, pati yung mga mga templates ko ng kontrata, kung paano ko napauo yung client na without Zoom pumayag sa ganong salary. Walang Zoom yun na pumayag siya na 1,900 yung salary ng isang VA. Bakit? Paano nangyari yon? So, ganon. Yan, with plan of outsourcing kasama yon. Ano yung kontrata, Abby? So, nawala sa kabilang ko, taray ko makabe. Pero bigyan ko kayo ulit na overview. Sino dito alam na meron na akong bagong agency, yung bago lang, yung co-founded kami dito ng ng mga tawag dito, mga CPA, mga lawyer din, 'di ba? So yung iba ang alam lang si Taskwise, pero this time si WorkSync kasi is a collaboration ng mga CPA. Ito, si WorkSync, ginawa po akong presidente dito, 4 po yung kasama kong lalaki. Sabi ko, gusto ko muse, ayoko presidente. Pero president po ako dyan, mukha lang Pero, si WorkSync is a local agency outsourcing. Nagsusupport po kami sa mga businesses. Sige, nakikita nyo naman pwede ko namang i-name drop yung kliyente namin. Si Federal Land po ang client namin. Ano ibig sabihin nun? We can get big clients, meron palang market sa local. In-outsource lang nila sa amin yung property accountant. And kami nagpo-provide nun. So, we're happy to say na siyam na yung property account na namin deployed sa lahat ng Manila. So, paano ko siya ginawa? Paano siya tinrabaho from getting clients, kontrata ng tao, kontrata sa client. Ano pa yung process na pagdadaanan? Kasama kayo dun sa process ko, paano siya ginagawa. Okay? So, yun. So, June 8, kaya 14 days na lang. Ito siya, first 20 lang. So, makikita nyo naman yan dyan. Pwede na naman siyang installment, pero 750. Ang maganda naman sa installment, pag hindi ka happy dun sa first one, phase 1, phase 2, di wag ka magtuloy sa phase 3. Tama? So, pero kasi yung ibang nag-take ng course namin, alam nila importante yung from phase 1 to 4. Tama ba? Nigel and Abby. Phase 1, getting hard, template, hanggang maging magaling ka sa marketing kasi ang kailangan mo naman talaga is masustain yung business mo. Okay? So, I'll drop the link and if you have questions, ano pa yung mga perks? So, ang masasabi kong perks nga is, meron kayong discounted price sa any learning school na gusto nyo dito. Soon, anak nyo, kapatid nyo, sabihin nyo lang kasi discounted tayo. Iaawit ko ulit yung maka 50% scholarship. Kasi may isang kumuha, si Jeff ang pangalan, nasa community. Kami dalawa lang yung nag-aral this season. Meron silang course sa June yata. Sa June yata magsi-start yung klase. Okay? You have any question ba so far? Yung mga elite doon din naka-attend, pwede naman kayong mag-join sa mga susunod na session. Meron naman kayong email sa akin or you can ping me na kung ano yung tawag dito, schedule para masabihan ko kayo. So, ayan. Clear ba yon? If ever, sa mga newbies, or you have question pa na gusto nyong malaman aside from getting clients. Tapos ibibigay ko yung free template nyo na pinaramis ko.
Iwo-walkthrough kayo. May questions sa mga newbies? 200 lang po, ay 500 po sa dati, sa elite. 2,000 sa bago. Kasi agency building plus kapag, yun nga, pag gusto nyo na mag-enroll sa any course, discounted na kayo. Kasi di ba dati ang perks natin sa elite, 30% discount kayo sa any course na i-enrollan. This one, discounted kayo sa CPA review. Kung gusto nyo yung anak nyo, kamag-anak nyo mag-review, sabihin nyo lang. Tapos sa MBA din, discounted tayo doon. Kung anong gusto nyo i-take na aralin. Doctorate, meron sila. Gusto nyo mag-doctorate. Clear ba yan? Newbies, may question? Pwede kayong mag-unmute So, maraming laman yung file nun. Kung alam ng elite yun kung gaano kadami sila na nagsawa sa laman nun. So, 20 slot lang for early bird. Kaya ako sinasabi kasi I din ko may iba pero yung sa mga elite, i-message nyo ako, pinapa-update ko yung link para 500 lang. Kasi ang makikita nyo sa link dyan is 2,000 tsaka 3. Padadagdagan ko ng 500 sa elite para you can join ulit. Makaka-join kayo dun sa lahat from the start. Unlicit na kayo dun, plus upgraded, agency building, plus the discounted. Okay? Question so far sa mga newbies? Medyo clear ba sa inyo kung saan mag-start or ano yung kailangang bit-bit nyo sa ba't hindi napapansin yung inyong resume? Kasi may kulang. Dun sa coaching session ko, walkthrough ko ano yung kailangan yung baguhin. As in. Tapos gagawa kayo dun ng Loom. Tama ba? So, yung mga gumawa ng Loom videos dito. Hindi pwedeng wala kayong Loom. Kasi isa yan sa ako personally, sabi ko nga sa inyo, pag nag-hire ako, ang tinitingnan ko agad, resume na Canva. Tapos kung may video siyang naka-attach, susundan ko siya. Ang tingin kasi namin kaliwa, pag ganun. Left side muna, tapos kakanan ka. Tinitingnan mo muna namin yung name, address, kung saan nakatira. Kung CPA, hindi. Tapos papunta kami sa work experience. Tama? Tapos 1 to 2 pages lang, wala kaming 5 pages na resume. Hindi na uso yun. Normally 7 or 8 po siya. Yan. So, nandun ba kayo sa Community and Accounting Peoples para doon nyo rin makikita yung yung pinaka-link. Kasi doon ko sinisave. Tapos doon sa group na ginawa ko ngayon, bukod doon sa Accounting Peoples, meron tayong It's community 9 o'clock. na kasi pag nawala si Meta, at least dito, minsan 'di ba nagda-down si Meta pag tinoyo na si Mark. Nagda-down yung FB. Wala tayong way of, communication. So dito sa bagong Go High level na to, yung nakikita yung group na to, 578 na kami dito. Ang dami na rin dito. So, dito ako nag-share daily ng job posting. Sa mga naghahanap ng trabaho, makikita nyo dito. Ayan, meron akong spreadsheet dyan. Pag may nakita ako, pinopost ko dito. Tapos sinishare ko araw-araw dyan. So, if you want to join, sige, popost ko yung link. Same lang naman din yan, pero yes, kasama po, ituturo ko ano dapat laman. Yung ATS resume. Yung ano lang dapat laman, wala nang lahok-lahok. Kasi iba ang dami nilagay na laman sa resume, hindi naman yun ang hinahanap ng kliyente. Kaya minsan yung HR, pansinin nyo, hindi na kayo pinapansin kasi hindi naman yun yung kailangan, ang dami yung nilagay. Even yung cover letter, actually hindi namin kasi kailangan na masyadong cover letter. Your resume can say na kung qualified ko or not. Lalo yung mga CPA dito, kaya tinatanong ko sino CPA dito. Dami naghanap sa ibang bansa CPA ang gusto. Pero ang tanong, pag binibigay ako sa kliyente, 4 na resume, bawa 4, 5. Walang tapon dun sa binigay ko. Sasabihin pa, oh, your profile is good. Lahat ng binigay mo, okay. Magmamatter na lang siya sa interview. Pero ang process namin, ini-initial ko muna siya. Bakit? Sa initial, pinakikiramdaman ko kung mag-fit siya sa culture ng client. Tama ba? Tapos, ang tip ko, ang ginagawa ko sa mga mahahire, binibigay ko na yung profile ng client. Before the final interview, all you have to do is research sa company. Hindi ako yung magugulat ka kung sino yung kaharap ng client. Binibigay namin yung profile. Tama? Para hindi alam niya kung paano sumagot.
alam niya yung line of business, alam niya yung kung sino yung kausap niya, CEO ba, CFO, Managing Director, tama? So, ganun yung process ko sa hiring lalo sa US. Sobrang bilis ng processing namin lalo pag gusto. So, less than 2 weeks ma-onboard ka na sa client. Clear ba yon? So, yun yung mga isa sa tinuturo ko, ano itsura ng resume, ano dapat lang nakalagay, long videos, saan kayo mag apply, ano yung hinahanap ni client sa resume nyo. Ako personally, ako ang hinahanap ko lang madalas. Latest work experience, tapos based dun sa binigay kong JD, dapat meron ka nun. Software. Kaya tatanungin nyo ako, Miss yan, kailangan daw ng aral na software sa QBO, DEX, tax, iba't ibang tax software. So, kapag kulang nga yun yung time na mag-upskill ka, ano yung dapat mong enrollan, ano dapat mong aralin, para lagi kang mag-fit dun sa nire-required nung kliyente. Tapos may mga client naman na kahit walang experience, pumupusta based dun sa quality ng sagot tsaka personality. So, mararamdaman namin yun pag kayo nag-aano na lang, nag-eme-eme lang. May ganon. So far naman yung na-onboard ko doon sa last time, based sa qualification niya, tapos sa attitude niya, ramdam namin fit siya sa role. Naaaral ko na rin maging psychology, maging HR ano. Kasi kailangan ng tama people skills kasi sa HR eh. Hindi naman kami nagkakamali ngayon sa mga pinipili namin. So, doon ko kayo i-hone, ano ba dapat yung personality na meron kayo sa interview. Kaya kayo hindi natatanggap. May something sa personality nyo na nag-hold back during interview. Tama, Miss Rose? Tatawa siya. Diba, Miss Noreen? Kasi parang, ano ba dapat itsura ko sa, kahit, ako minsan nga ganda lang itsura ko sa final interview, tsaka kahit sinong kausap ko. Promise. Ito lang din, nakaganyan. Minsan kahit din ako naka-formal. Kasi, kilala ko ang sarili ko, mas bit-bit ko yung alam kong ibigay sa kliyente rather than my appearance. Although minsan dapat ready din tayo, final. Pero, ano, ayun pa isa MJ, tama ka dyan, nakaka-intimidate. So, yun yung dapat yung matutunan. Huwag kayong ma-intimidate sa kausap nyo. Meron akong interview, di ba, na sa isang client, pinakita ko yon, ang ganda-ganda niya. Tapos ako nakaano lang, wala. Ang labanan na lang naman yung kaya mong i-offer na services. Hindi ka ma-intimidate pag meron kang alam mo yung sa utak mo, ano ba yung kailangan niya. Doon manggagaling yung confidence level mo. Yun yung tinuturo ko sa coaching ko. Ano ba dapat ang sagot sa tanong? Ang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga, ano ba yung, parang napakanta na tayo din. Basta ganun siya. Alam nila Nigerian sa Abby, ano lang ba problema ng mga business owners? Tama. Magulo ang books, wala mag-aayos. Someone na person na reliable, hindi kailangan magaling mag-English, barok din ako mag-English. Huwag na kayo problema sa email kasi may chat GPT na. Dati yan ang problem ko eh. Barok ako mag-grammar. Pero dahil kay chat GPT, ang talino na ng sagot ko. Until now, pag nakikipag-email ako sa kahit sino, kina Sir Francisco, kahit sino pa yan, sino chat GPT ko, please correct my grammar. Magte-type lang ako ng thoughts ko, tapos siya na magko-compose. Tama? Kasi yun yung problem ng mga accounting eh, mahina sa communication skills. Alam ko yun. Tama. Tama ba, Gerald? Sino ba dito nakaka-relate dun sa mga accountant? Tapos introvert din tayo, tama? Tayo yung tipo ng accounting na bigay mo na saan trabaho, ayoko makipag-usap. Bigay mo lang yung task, kaya ko yan, wag mo na akong i-meeting. O, di ba? English usap na naman, tapos naka-HUD pa tayo. So, may mga ways pa. Meron naman din kliyente na introvert eh. Huwag kayong matakot. So, yun yung mga tinuturo ko. Ano yung iba't ibang effective ways of communication para hindi na kayo lagi nag-uusap ni client. Kaya kayo lagi nag-uusap ni client kasi mali yung ways of communication mo sa kanya. Tama? Tinitest ka niya kung mag-show up ka sa Zoom. Which is kahit hindi ka mag-show up sa Zoom, kung naku-communicate mo ng tama yung gusto mong sabihin, kahit weekly lang kayong magkita. Tapos, alam mo yung ire-report mo sa kanya.
At ikaw ang mag-uutos kay client kung ano yung mga gagawin mo. Baliktad. Ang nangyayari kasi kala nyo utos-utusan kayo, hindi. Si client ang kailangan sumunod sa inyo. Pero yung iba gusto na interaction. Oo, may ganun din. O, tama, siya nag-uutos. Diba, ganun, client, can you download the bank statement? Hindi ako makapag-reconcile. So, dapat kayo yung proactive getting the information, yung mga financial transactions sa kanila. Hindi yung mag-aantay kayo na uutusan. Kasi, sila ang mas maraming kailangang i-comply sa inyo as a bookkeeper. Tama? Yun yung maling mindset natin. Kala natin, mag-aantay lang tayo. Sila ang dapat magbigay ng information sa atin. Tayo i-record, i-organize, i-posted, and then i-report. Gets? Question. So, sinong sasama sa akin sa coaching session? Kasi hindi ko rin alam kung kailan ako maglo-launch ulit. So, kung feel nyo ready na kayo to take action on this super mura, affordable, but same level of coaching na ginawa ko sa kanila, andyan naman yung mga dati kong mentees. Upgraded version with agency building. Kasi ang tuturo ko sa inyo, paano mag-manage ng tao din. Pag leader na kayo, paano yun? Meron kaming, kasama pala doon, how to become CFO, free training. Kasama yon. How to become US CPA din, kay Joe naman yon. Lahat ng how nyo, nandun sa courses ko ngayon. Kayo ang boss ko ngayon. Minsan gusto ko matutunan to. Paano? Ayan. Okay, question. Then we can have a picture. Lalabas na sila. Diba? Sir Rafi, thank you so much for being here. Ikaw, anong masasabi mo bilang my first ever mentees? Sir Rafi, nandito. Si Miss Rona din. Yan, si Miss Annabel. Mga, ano ko yan? Mentees ko na yan. Mga newbies question. So far, so good. Asian ulit ang mga makasama BS. Ano ulit sis? Paano yun? Geraldine, ano question? Hanggang May 28, 1 week lang kasi dapat last week ko pa ni-release. First 20 yun eh. Pero ang start June 8. Sa June 8, start na tayo from phase 1. Aayusin natin lahat ng resume nyo. Tapos makikita nyo dyan, magtra-transform kayo kung sino na nagre-reply. Di ba, Abby, ganun ginawa ko sa inyo? O, apply nyo to. Tingnan nyo kung nag-work. May magre-reply na sa application nyo. Tapos, application interview. Ano sasagot sa interview? O, pag na-hire ka na, ano na next step? Anong kailangan mo hingin kay client? Kontrata, ways of payment, communication, anong kailangan mo hingin sa kanya? Yun, doon papasok yung mga questions nyo. Sige, Miss Rose, ayan. Ano, Miss Geraldine, hindi ko naintindihan tanong mo, HM ulit yung may kasamang VA? Ay, kasama na po yun, yung all-in na po yun. Namatay kasi yung laptop ko sa kabila. Pero kasama yung module 1 to 2 ng agency building ko. Alam nyo bang, magtatampo siguro yung nag-take ng course sa akin ng agency building. 10,000 sa kanila yon. May kumuha ng agency building course ko, mga 10, 15 sila. 10,000 ang worth. Sa inyo, 2,000. So, ang kasamang tinuturo, combine ko ng work. Ayan, yung WorkSync, local, from setting up the business. Kasi may pera sa local, guys. Imagine may nagpapaayos sa amin ng OPC, outsourcing sa Australia. Asikasuhin, 40,000 ang singil namin. Diba? Parang may pera sa lokal eh, guys. Parang nami-miss ano niya lang din. Pwede niyo siyang i-part-time. Kaya tinatanong ko yung location niyo, miss yan. Meron kaming nag-aasikaso sa Tugigaraw. May kilala ka ba? Ipapato ko doon sa taga Tugigaraw. Tama? Hindi ko naman kaya yun. Ano yan? Bantayan. So may ganun tayong gagawin. 500 na lang sa dating elite. Papa-update ko lang yung link. Message nyo ako, miss yan. Elite ako, batch ganito. Engi ako ng link, 500 lang babayaran nila. So, mas mura pa rin yung mag-coaching na bago kasi 2,000 with all the perks na yun. Okay? O, picture na tayo. Thank you so much sa mga time kasi magpe-payroll pa din ako. Patay ako anong oras na. Ayan. Thank you sa mga nag-open cam. Inabasa ko yung mga pangalan. So, Rafi, kaway-kaway naman dyan. Ayan.
One. Hi, Cherry Ann. Oh, si Cherry Ann. Hi, Miss Rona. Na-miss kita. Yan. Guys, open tayo cam. Hi, Roxanne. Hi, Marie Chris. Si Hazel. Si Jersey Lou. Si Gerald. Okay. One. Miss Rose Ann. Ayan, habol. Ay, ma'am, magbalik loob ka na. Ayan. Magkabatch daw sila. Hi, Alexi. Ito lagi rin itong, ano ko, nagla-like to sa LinkedIn ko eh. Kilala ko kayo. Ayan. 1, 2, 3. Okay. Next is last page kahit isa naka-open. Geraldine, Mes, tama ba? Nasagot ba kita? 1, 2, 3. Okay. Thank you so much, guys. And if you have more question, pwede naman tayo ulit mag-follow-up session. Try natin ulit next week. Alam niyo na ba kung saan ako makikita? Doon sa bagong community? Naka-join na kayo? Before we leave? Para doon yun na lang, meron ding chat box doon, ang galing. May chat box din para na-miss nyo ako doon, din nyo ako. Sagot na po. Thanks, Je. Yan. Okay, good night. Thank you so much ulit. Bye. Bye-bye. Thank you, thank you. Welcome, newbies.